Good morning po. Masaya po ba kayo na narito kayo sa bahay ng ating Panginoon? Praise God. Convincing po yung inyong amen. At napakasarap po talaga na inuuna natin ang ating Panginoon sa lahat po ng ating gagawin. Kahit na ano po yung ating pupuntahan, salamat sa Diyos. Binibigyan niya po tayo ng katatagan, ng kalakasan at natututo po tayo kung paano yung mga teachings, yung doktrina na itinuturo po ng salita ng Diyos ay naipamumuhay po natin. At tayo naman po ngayon ang nakikinabang. Sigurado po yan. This whole month of January po, ang pinaka-topic po natin ay yung fighting faith. Ano po? Pwede ka pong makilaban na hindi nakikilaban. Ano po? Yung parang ka lang, action. Ano po? Pero hindi ka naman talaga lumalaban. Pero tayo po bilang mga mananampalataya, dapat po, kapag tayo ay lumalaban, dahil po ang kalaban natin, o yung pagkikipaglaban po natin, hindi po katulad dito sa mundo na nakikita natin ng kaaway. Spiritual po ang pinag-uusapan natin dito. Kaya kapag nakikipaglaban po tayo, makipaglaban na po tayo. Ibigay na po natin yung todo, itodo na po natin. Amen po ba? Kaya nung unang linggo, ang ating pong pinag-aralan ay tungkol po sa faith that fights deception. Habang inaawit po natin kanina, yung mayroon pong isang sentence doon na, Christ be magnified in me, in us. Alam po ninyo, kapag atin pong napapagtagumpayan yung mga paglilinlang ng kaaway na namamagnified po ang Diyos sa buhay po natin. Nag-glorified po siya. Pero kapag tayo po ay isinusuko po natin yung faith po natin, yung victory po natin, lungkot na lungkot ang ating Diyos. Tandaan po ninyo, tayo pong lahat, tinubos niya tayo sa kanyang banal at makapangyarihan na dugo. Hindi po basta-basta ang kanyang pinagtubos sa atin. Kaya dapat naman po natin ipagtanggol ang ating pananampalataya. At ngayong umaga naman po, ang ating tatalakayin ay tungkol naman po sa faith that fights temptation. Ano po? Yung pananampalataya na ipaglalaban niya. Makikipaglaban talaga siya na hindi siya matutokso. Ano po? Dahil itong laman na ito, ang gusto po kasi nito yung sarili. Yung makontento niya yung gusto ng laman na ito. Kaya nga po, umpisahan na natin. Dahil po, baka mag-overtime ako. Temptation is an invitation to sin. Ang tukso po, ito po yung ini-invite ka para magkasala ka. Halimbawa po, kung ikaw ay mahina sa sugal, pagkatapos nakakita ka na naglalakinain o nagpupusoy, dahil yun ang gustong-gusto mo noon pero ngayon, dahil Kristiyano ka na, tinanggal na ng Diyos yan. Pero nakita mo yan. Hindi ba meron pa rin po yung laman natin, pag nakita niya yun, para bang gutom na gutom siya? Ay, manalbe ako mo. Yun po yung sinasabi na ang natutokso ka. Tandaan po ninyo, yung tukso, hindi pa magiging kasalanan yan kapag hindi pa po natin ginawa. Kaya nga, pag-aralan po natin. Yung ang temptation po, kung babasahin po natin ang gospel, pag sinabi pong gospel, yung gospel of Matthew, Mark, Luke, John. Yan po yung apat na pangunahin po na salita po o mga aklat ng New Testament. Kaya dito po natin mababasa ang tungkol sa ating Panginoong Jesus.
ano po yan, akma. Ano po, hindi po iba-iba yung sinasabi nila. Kaya nga po dito makikita natin kung paano ang ating Panginoong Jesus, siya mismo tinukso po ng kaaway. Ano po, alam po ninyo yan. Kaya kung paano po natin haharapin ito, ang tukso, ito po yung pag-aaralan po natin. Kaya nga po sabi ng Hebrews chapter 12 verse 4, in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli na kami po ay naririto sa iyong bahay-sambahan. Sama-sama po, Panginoon, na nagbibigay ng papuri, ng kapasalamatan sa iyong katapatan at kabutihan sa bawat isa't isa sa amin. Maraming salamat. Muli, Panginoon, pinadama mo sa amin kung gaano kahanga-hanga ang mga ginawa mo, ang mga nilikha mo. Kung paano mo kami binibigyan, Panginoon Diyos, ng hangin upang ito, Panginoon, ay langhapin po namin. Magkaroon kami ng buhay, Panginoon Diyos. At nawa, matuto po kami laging magpasalamat. Matuto po kami lagi, Panginoon, na magpuri. Matuto kami lagi na makipagniig sa inyo, Panginoong Jesus. Panginoon, maraming salamat po. Ang dalangin ko po, buksan ninyo yung mata ng aming pangunawa, ang aming mga puso. At Panginoon Diyos, yung may mga problema na dumating dito, in the mighty name of Jesus, Lord, paglabas nila, o ngayon pa lang, Lord, binigyan mo na ng kasagutan ang kanilang mga problema. Yung mga nangangailangan po ng kaligtasan, yung mga first-timer, yung mga bisita namin, Panginoon Diyos, hayaan mo na habang pinakikinggan nila ang salita mo, kumilos po kayo sa kanilang mga puso, Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat sa mga kaluluwa na iyong ipinagkakaloob sa bahay-sambahan na ito. At alam po namin, Panginoon, natutuwa ka, galak na galak ka. At nawa, Panginoon, kung ano po yung itinagubilin mo sa amin, na Panginoon, kami po ay mag-share ng iyong mabuting balita sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo, ay magawa po namin. Banal na Espiritu, malaya po kayong kumilos sa aming kalagitnaan. At ang iyong mga salita lamang, Panginoong Jesus, ang siyang aking sasabihin, ang lalabas sa aking bibig, Panginoon. At maraming salamat, Lord, sa empowerment, sa anointing po, Panginoon. Lord, kaming lahat po, sa umagang ito, ay handang tumanggap ng iyong banal at makapangyarihan na salita. Sa iyo po lahat ang kapurihan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Ang sabi po ng Hebrews chapter 12 verse 4, in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Ang sabi po doon, in your struggle against sin, kapag sinabi po ito, yung nakikipagbaka ka, inaayawan mo, talaga pong nakikipaglabang ka, kapag nandyan yan, tukso na yan, yung alam mo, mahina ka dyan, ano po yung sinasabi dito? In your struggle against sin, sabi niya. Ang ibig sabihin nito, yung self-denial. Talagang yung katawan mo, yung pagkatao mo, yung kaisipan mo. Ano po? Ginagawa mo ang lahat sa tulong ng ating Panginoong Jesus na hindi mo magawa yung kasalanan na yan. Kaya ano ang sabi niya dito? You have not yet resisted to the point of shedding your blood. Ano yung ibig sabihin nito? Dapat pag nakikipagbaka po tayo, dapat ibigay natin yung todo. Talagang makipaglabang ka. Hindi po yung nandyan yung kasalanan, natutukso ka na. Tinatawanan mo, tas lalapitan mo. Aatras ka. Hindi po ganyan. Katulad po ni Joseph. Alam po ninyo si Joseph? Yung tinutukso ni Mrs. Potiphar. Ano ang ginawa niya? Ano ba ang sinabi? Ang ginawa ba niya? Tinignan niya. Ayun, kaseksi mo, Mrs. Potiphar. Kabanglo mo. Ano po ang ginawa niya? Hindi ba tumalikod siya at tumakbo? Dapat ganun po tayo. Nandiyan pa lang yung tukso na yan. Tumakbo ka na. Huwag mo nang hintayin pa, na lumapit sa iyo.
Hindi po yung kanta na, o tukso, layuan mo ako. Ikaw ang lumayo sa tukso. Dahil ang tukso kahit kailan, hindi po tayo lalayuan. Kasi ang gusto ni Satanas, bumagsak nga tayo. Kaya tayo po ang lumayo sa tukso. Amen po ba? Kaya dito dapat po gawin natin ang lahat. Ano po? Kaya sabi diyan, hindi pa humantong sa pag-aalay ng dugo o buhay po natin. Ang pakikipagbaka po natin sa kaaway. Kaya nga, napakaganda po na sa kaisipan pa lang po natin, alam na natin kung saan tayo mahina. Kaya nga dito po, makikita natin na ang isa sa pinakamagandang halimbawa, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Kung paano po niya, napagtagumpayan ang tukso. Alam ho ba ninyo na tinukso rin ng kaaway ang ating Panginoong Jesus? Pag-aaralan po natin yan. Kaya nga dito po sa unang puntos po natin, ang sabi po dyan, to have a faith that fights temptation, you must watch and pray every day. Tayo po ay magbantay, at manalangin araw-araw. Hindi lang po araw-araw, kung hindi dapat oras-oras o segundo. Dahil po yung kaaway, nandyan lang po sa harapan o sa tabi po natin o sa paligid po natin. Nakabantay po sa atin. Yan po yung isang napakabuting ugali ng kaaway natin. Matyaga po siya sa atin. Talagang gusto niya, bumalik tayo doon sa dati nating buhay. Yung masamang buhay po natin. Kaya nga po, kailangan natin, pag sinabi pong watch, dapat bukas ang iyong mata. Hindi po nakapikit. Di ba? Meron hubang nagbabantay, o meron kang tinitignan na nakapikit ang mata mo? Wala. Dapat bukas. Makamulagat tamo. Para akit menong ni ingkalaban mo na ning gagawa na. Amen po ba? Kaya dapat buksan po natin yung mata natin at dapat alerto tayo. Alam po ninyo, sa Acts chapter 20 verse 31, ang sabi po ni Luke sa sa mga Kristiyano, sabi niya, so be on your guard. Remember that for 3 years, I never stopped warning each of you night and day with tears. Pinaalalahanan po sila ni Luke. Sabi niya, pinaalalahanan ko kayo na kayo ay magbantay. Araw at gabi. Hindi po huminto si Luke. Kaya nga po dito sa bahay-sambahan, kung pagmamasdan po ninyo, hindi rin kami humihinto na nagsasabi po sa inyo o pinapaalala sa inyo. Matuto po tayong manalangin. Mag-attend po tayo ng ating pray until something happen every Wednesday, 6 p.m. Para po, lalo pang tumatag yung ating buhay pananalangin. Napaka-importante po ito. Ito yung ayaw ng kaaway na matutunan pa natin yun. Nakikipag-usap po tayo sa ating Panginoong Jesus. Dahil kapag nakikipag-usap po tayo sa ating Panginoong Jesus, nakikilala po natin siya. Nalalaman po natin kung ano yung gusto niya. Naiintindihan, nauunawaan po natin. Kaya dito sa Matthew chapter 26 verse 41, ano po ang sabi? Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. Ang ating Panginoong Jesus po, natokso o tinukso po siya ng kaaway. Pero hindi po siya bumigay. Hindi niya sinabi na o ginawa na tinignan niya yung tukso o si Satanas. Tutupin nga manuan mo. Wala pong ginawa ang Diyos niyan. Ano ang ginawa po ng ating Panginoong Jesus?
Nung nandun po siya sa Garden of Gethsemane, kasama niya po si Peter, John, and James, yung tatlo, sa kanyang mga disipulo. Iniwan niya po sa isang lugar. At dito po, nanalangin po siya. Dahil nga, nabibigatan po siya doon sa sitwasyon. Sa salita po natin, yung panalangin niya dito, dahil malapit na po siyang huliin dito. Ano po? Ang panalangin niya po, sabi niya, Father, take away. Tanggalin mo yung the cup of suffering. Ano po? Yung wag na siyang pumunta doon sa krus. Pero ano po ang ginawa ng ating Panginoong Yesus? 3 beses po yan bumalik, nanalangin. Pero itong kanyang mga disipulo, tuwing babalik siya, makikita niya, no kanya man tudtud. Kaya nga sinabi niya, watch and pray so that you will not fall into temptation. Sa atin din po. Hindi ba, pag gising po natin, kapag hindi po tayo o hindi natin inumpisahan sa pananalangin po, ano po yung sitwasyon natin sa buong maghapon? Hindi ba magulo? Mainitin yung ulo mo? Pag nagtrabaho ka, puro reklamo. Di ba? Makita mo lang yung trabaho, mainit na kaagad ang ulo mo. Ano po? Pero kapag inumpisahan mo, yung bang bago mo palang imulat yung mata mo, nagpapasalamat ka na sa ating Panginoon. Nararanasan mo ngayon yung kapayapaan. Nararanasan mo kung paano yung trabaho na napakarami, ilang oras lang natapos mo. Nung hindi ka nanalangin, maghapon, hindi mo natatapos ang trabaho. Pero nung inuna natin ang Diyos, naging payapa po, naging maayos ang lahat. Dito po makikita natin, dapat mapagbantay po talaga tayo. Dahil ang kaaway, napakarami niya pong eskema. Marami po siyang pamamaraan para hindi tayo makapanalangin. Para hindi natin masunod yung ipinagagawa sa atin ng ating Panginoong Hesus. Para hindi natin masundan yung magandang halimbawa na ipinakita o ginawa na ng ating Panginoong Hesus kung paano sa bawat kilos niya, sa bawat galaw niya, kinakausap niya ang Ama. Dapat tayo po ganyan din. Ako nga po, sabi ko, lahat po ng ginagawa ko, kinakausap ko ang ating Panginoon. Lord, kagabi po, hindi ko alam kung ano ang susuotin ko. Lord, na ano yung sulod ko po? Ala ko pang isulod. Ingay. Lord, maghahanap na po ako ng pantalon. Lord, nakita ko po yung Lord, ano po yung iterno ko sa pantalon ko? Ano po? Sinabi rin ng ating Panginoon. Meron po ako natandaan, yung nag-mentor po sa akin sa Australia ng isang pastor. Tinanong niya ang Panginoon, dahil meron po siyang speaking engagement. Lord, ano po yung isusuot ko? Meron siyang gustong isuot, yung paborito niya, pero masikip na sa kanya. Sinabi ng Panginoon yung isusuot niya, pero hindi niya sinunod ang ating Panginoon. Ang sinunod niya, yung gusto niya. Yung paborito niyang damit ang isinuot niya po. Noong pong tawagin siya at magsasalita na siya, bigla pong, dahil masikip nga sa kanya, bumigay. Yung pantalon, yung bitones, pati zipper, nabalong iniinggawan. Sabi niya, huwag na natin tatanungin ang Panginoon kung hindi rin pala tayo susunod. Dapat pag tinanong natin, ipinalangin mo kung ano yung dapat mong gawin. Kapag sinabi ng banal na Espiritu, sundin mo. Sumunod ka. Dito po natin nakikilala ang ating Panginoong Jesus. Kaya ang ating Panginoon, ano po ang nangyari? Dahil nga sa panalangin, ang sabi niya, but he prayed, nevertheless, not my will, but yours be done. Hindi nawa yung aking kagustuhan, kung hindi yung sa iyo, Ama. Kaya napagtagumpayan niya po. Tayong lahat, pwede po tayong magtagumpay kung lagi lang po nating kinakausap ang ating Panginoon. Ang ituturo po ng banal na Espiritu sa atin ay lagi pong ikabubuti po natin. Laging pakinabang po yan sa atin. Amen po. Huwag kayong maniwala sa kaaway na hindi totoo yung pinagagawa o yung mga salita ng Diyos.
I-rebuke niya po agad. Kaya what? Magbantay ka. Bantayan mo kung ano yung ginagawa ng kaaway sa iyo. Bantayan mo kung ano yung sinisitsit, kung ano yung nilalagay niya sa kaisipan mo. Kaagad mo itong i-rebuke. Ayawan mo kaagad. Amen po ba? Prayer makes us strong to fight temptation. Kapag mapanalangin po tayo, kaya po natin ang lahat ng mga problema, mga pagsubok, mga tukso na gusto pong ilagay sa harapan po natin ng ating kaaway. Napakatindi po. Kaya nga po, ano ang sabi ng salita ng Diyos? Yung prayer po ng righteous na tao, is powerful. Kaya po matuto tayong manalangin. Ako, every time po nasasakay ako doon sa BMW ko po, tapos tricycle ko. Po, sinuksok ko po yung susi sa ignition. Lagi ko pong hinihingi ang proteksyon ng aking Panginoon. Kahit saan po ako pumunta. Kasama na po yung pamilya ko. Kasama na rin po kayo. Lagi pinapaalala yan ng ating Panginoon. Kaya nga po, kahit saan ako pumunta, mapayapa. Lord, dinan mo ko po makabang pasensya. Alam ng kaaway, doon ako mahina. Pero dahil nga, kahit na nagmamaneho po ako, kinakausap ko ang ating Panginoon. Lord, balo ko kaya bera ka. Lord, alam ko po, ikaw yung magbibigay ng patience sa akin. Kahit na po, nananalangin ka, parang, mitas na kapresyong kanita Pero ngayon po, payapa ka. Bakit? Dahil sa panalangin. Pag nananalangin ka talaga, ang banal na Espiritu, yung kaburiing Ginoo. Anak ko ngayon po, malyaring naka gabayan. Ingkain. Sa Mark chapter 9, verse 28-29, and when he had come into the house, his disciple asked him privately, why could we not cast it out? So he said to them, this kind can come out by nothing but prayer and fasting. Kung babasahin po ninyo ang kwentong ito, ang ating Panginoong Yesus, kasama niya yung tatlo niyang disipulo, si Peter, James, and John, katatapos lang po doon sa bundok, doon sa Transfiguration. Bumaba po sila. At pagkatas ng pagbaba nila, nadatnan niya itong mga siyam na kanyang mga disipulo na nagkakagulo. Bakit? Makanyan, tetaya apal ako, yung demonyo ngayon. Yung espiritu ngayon. Habang sila po ay nag-uusap, meron pong isang lalaki na lumapit sa ating Panginoon. Ang sabi niya, Panginoon, dinala ko po yung aking anak na inaalihan ng masamang espiritu. Itong mga disipulo mo, sabi niya, hindi nila mapaalis yung masamang espiritu. Ang sagot po ng ating Panginoon, kailan pa yan? Tinanong niya po yung tatay, kailan pa yan? Magpa po nung bata pa siya. Tuwing siya po ay aalihan ng masamang espiritu, talaga pong itinutumba siya sa lupa, sa apoy. Gusto talaga siyang patayin. Siguro po, nung makita nung Siyam, yung itsura nitong lalaking, itong batang ito, alam po, napanood na po ninyo yung Exorcist? Kung paano yung itsura noong babae doon na nakakatakot po. Baka ganun po yung nakita nila doon sa batang yun. Kaya nagkaroon po sila ng takot. Kaya para nawalan sila ng pananampalataya. Kaya sabi ng ating Panginoong Yesus, you unbelieving generation. Sabi niya po sa mga disipulo niya. At pagkatapos, ano ang ginawa? Dalhin ninyo dito yung bata. At doon po nirebuke ng ating Panginoong Yesus. Yung espiritu ng deaf and mute na nandoon sa bata. Nung i-rebuke po ng ating Panginoong Hesus yun, nangisay po yung bata. Pagkatapos po, umalis na yung masamang espiritu. Huwag ka nang bumalik, sabi po ng ating Panginoong Hesus. At dito po, itong when he had come into the house, nung nasa bahay po sila, itong mga disipulong ito, yung Siyam, nagtanong po sila, Lord, ano yung sikreto mo? Ot ikami apalakwan? Ano po yung sinabi ng ating Panginoon na sikreto? This kind can come
out by nothing but prayer and fasting. Sa pamamagitan lamang ng panalangin at ng pag-aayuno. Yung pag-aayuno po dito, hindi po yung hindi ka lang kakain. Ano po? Dapat ang gagawin mo dito kapag nag-aayuno po tayo, wala pong Netflix. Hindi po ninyo hawak ang cellphone, nag-i-scroll kayo. Lord, mag-prayer po ang fasting ko. Hindi ka nagpe-prayer and fasting kanita. Pagkatapos, meron ka pang biskwit. Mag-diet ka kanita. Ang prayer and fasting po, totally po, yung pagpapasting, meron kang tubig dyan, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, pinagmumuni-munihan mo ang salita ng Diyos, pinakikigan mo kung ano ang dinidil sa iyo ng banal na Espiritu. Wala kang gagawin kung hindi yung buong pagkatao mo nakatuon lang sa ating Panginoong Yesus. At dito po, naranasan, nakita nila, nagkulang sila dito. Nagkaroon sila ng doubt. Nagkaroon sila ng unbelief. Yung siyam na yan. Kaya hindi nila mapaalis yung masamang espiritu. Kaya po tayo, kailangan po natin itong prayer and fasting na ito. Sigurado po tayong lahat, meron tayong ipinapanalangin, even sa ating mga kanya-kanyang buhay, na gusto natin na matanggal. Sa ating pamilya, meron tayong gustong mabaguhin ng ating Panginoon. Mangyayari po yan dito po sa itinuturo sa atin. Prayer and fasting po. Kapag ganito po yung ating puso, tandaan po ninyo, hindi pwedeng hindi tayo pakikinggan ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga po, to cast out demons, we must strengthen our faith through prayer and fasting. Amen po. Napaka-importante po ng pananalangin. Sino po yung nanalangin kanina bago siya tumayo? Meron po akong napanood. Alam po ninyo yung lumabas po doon, yung doon sa, yung prayer room ba yun? Yung pelikulang yun? Yung babae doon. Ang sabi niya sa akin, ko lang po sa Facebook, bago kayo tumayo, o bago ninyo iapak ang inyong mga paa sa sahig, sabi niya, manalangin na kayo. Bakit? Dahil kapag inapak na ninyo, itinungtong na ninyo yung paa ninyo sa sahig, sabi niya, siguradong meron ng ibang gagawin yan. Baka hindi ka na makapanalangin. Baka maisip mo, ay magkape na ako. Ayusan ko na ini. Kaya yung sinabi, kaya iniisip ko, meron pong katotohanan. Kaya nga po, seek ye first the kingdom of God. Put first. Lagi po yan. Naririnig po natin. Very, basic, pero napaka-importante. Yan yung ayaw na gawin natin. Yan po yung, dyan tayo pinipigilan ng kaaway. Dahil alam niya kapag nanalangin tayo, talo na siya. Wala na siyang magagawa. At alam niya, kapag nanalangin tayo, nakausap natin ang ating Panginoon. Lahat ng gustong ipagawa ng ating Panginoon sa ating magagawa natin at yung kalakasan, sigurado makakamit po natin. At magiging matagumpay tayo sa araw na yun. Yun ang ayaw ng kaaway. Kaya nga, napaka-importante po nito. Sa Luke chapter 18 verse 1, one day Jesus told His disciples a story to show that they should always pray and never give up. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, ano po ang sabi? Never stop praying. Kahit na nasa banyo ka pa. Ako po, kahit na nasa banyo ako, nagpapasalamat ako sa aking Panginoon. Kahit na nakaupo po ako sa trono, nagpapasalamat pa rin ako sa aking Panginoon. Dahil kung hindi mo ilalabas yan, magkakasakit ka. Tama po ba? Mahili kayo. Totoo po yan. Meron tayong kapatiran dito, kumain na siya ng kumain. Hindi niya nailabas yan. Namatay po. Totoo po. Kasi po toxic yan.
Ano po? Yun lang pag-ihi natin, dapat nagpapasalamat pa rin tayo sa ating Panginoon. Lahat po dapat pinapasalamatan natin ang ating Panginoon. May purpose po yan. Bakit nangyayari yan? Maliit at malaki. Ano po? Siguro ngayon lang nabubuksan yung ating kaisipan na dapat pasalamatan natin ang Diyos. Yung dumura ka lang Ano po? Bakit mo idudura yan? Ano po? Kasi hindi maganda yan. Hindi mo dapat pasalamatan ang Diyos. May purpose po ang lahat. Tandaan po ninyo. Tandaan po natin. Na mindset lang po tayo na dapat magpasalamat lang tayo kapag meron tayong pera, meron tayong magandang damit, bagong damit, meron tayong kinakain. Hindi ba? Pero yung mga bagay na yan, hindi natin natutunan na pasalamatan. Ngayon pa lang. Kaya nga, nabubuksan, itinuturo sa atin. Ito po yung doctrine at teachings na natututunan po natin. Ano po? Kaya nga, never stop praying. Prayerlessness will make you weak. Ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya na kulang, na hindi nananalangin, very, very weak po yan. Mahina po yan. Saguli, mapali ya buntok. Saguli, makapagsalita yang emasanting. Saguli, nakakahawak ng bagay tapos hinahagis niya. Kahit na yung pusang nananahimik na sisipa niya. Yan po yung prayerlessness. Yung walang panalangin po na isang Kristiyano. At madali pong matukso yan. Madali niyang sabihin, na ako mag-born again. Makanyang pala i-born again. Puros problema. Po puros problema yan. Balo yun po, maski ating ka problema, den problema nga rin, maging mayan lamo, uling kaya beme i Kristo. Uling manalangin ka. Dahil nananalangin ka, yung mga problema na yan, wala pong kwenta na yan. Kapag Kristiyano ka na, kapag alam mo kung sino si Kristo sa iyo, kung ano yung pangalang Jesus, kilala mo yan. Matuto po tayong manalangin. Amen po ba? Pangalawa, to have a faith that fights temptation, you must turn down all the temptation. Pag sinabi pong turn down, iwanan mo, talikuran mo, tumakbo ka, umalis ka. Hindi po yung turn down, yung ganyan mo tapos pinapanood mo. Pag sinabi pong turn down, talagang 180 degrees. Lumayo ka. Ayawan mo. Sa James chapter 1 verse 13 and 15, when tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Verse 15, ano po ang sabi? Then, after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Huwag na huwag po nating sasabihin, tinutukso ako ng Diyos. Tinukso ako ng Diyos. Sabi po sa salita niya, God is tempting me. Ang Diyos ay tinutukso ako. Hindi po. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Wala pong tinutukso ang Diyos sa atin. Opo, pinapayagan niya yung mga sitwasyon na yan. Sa buhay po natin. Para Para maranasan natin na ang kanyang salita o ang pangalan ni Jesus ay mabisa po, buhay. Makikita po natin yung kapangyarihan ng salita ng Diyos sa atin. At kapag nagtagumpay ka, sigurado may blessing yan. Kaya nga po, ano ang sabi? But each person is tempted. Kailan daw natutukso ang isang tao? When they are dragged away. Kapag sila po ay kinakaladkad na. Yung bumibigay na po siya. By their own, sa kanilang sariling,
yung pagnanasa. At ano po yun? Yung naaakit na sila, nagpaakit sila. Kaya ang isang tao ay natutokso. Kaya siya bumibigay, hindi po dahil sa ating Panginoon, dahil sa kanyang sarili, dahil doon sa kagustuhan niya. Tama po ba? Halimbawa po, sabi ko nga, Lord, bakit po tumaas yung presyon ko? Ang sabi ko, baka doon sa mga problema. Pero hindi pala. Ang sabi ng Diyos, ng banal na Espiritu sa akin, kasi po napansin ko, every night po na matutulog ako, na pagkatapos kong kumain po, kahit na alas 9, alas 10 na, sa madaling araw, mga bandang alas 2, alas 3, napansin ko, basang-basa sa pawis yung likod ko po. Pagkatapos iba yung pakiramdam ko. Lord, at bakit po umitas ko presyon? Dahil ba sa problema? Hindi, sabi niya. Dahil ang sabi ko sa iyo, kumain ka lang, huwag kang lumaklak. Ang pagkain po, isa sa pinakamatinding sandata ng kaaway para ang isang tao mapatay niya. Wari, busog ka na, pero yung bibig mo gusto pang kumain. Mga anak ka man laklak ka pa. Okay ba't, nanita, nano? Mitas ka presyon. Puta mitas ka presyon, isugod na nakakeng hospital. Nanay presyon na. 230/190. Nawaring gewa na. May nga na kasing may nga sisig, gisa na itang lechon na. Ito pala kayong katakawa na. Tukso po yan. Alam po natin, sa sarili po natin, ano po yung karapat-dapat na kainin natin. Ang sabi ng ating kumain ka lang ng gusto. Kaya nga po yung gluttony, kasalanan po yan yung katakawan. Mabuti ngayon, natututo na tayong kumain ng moderate, ng katamtaman. Ako, may biyasa na ako po ngayon ako po masyadong, nung burikay pa pong kanan, takmang kunya mo. Lord, salamat na Lord. Pero habang tinitingnan mong kanyan, tutulo kawawa. O di kasi kinangwakan ditak, makuna ka. Mo na lalawin. Makanya niya po dapat. Bang ka matukso. Na ano man po yung bagay na yan. Ganyan po dapat ang ating gawin. Kaya, wag natin sasabihin, tinukso kasi ako ni Lord. Hindi po kahit kailan, hindi po tayo tutuksohin ng ating Panginoon. Siya nga yung magbibigay ng kalakasan sa atin para mapagtagumpayan mo yan, tuksong yan Amen po ba? Kaya nga, sabi po dito, ano po nangyayari kapag ikaw ay natukso na? Then after desire, sabi niya, kapag yung pagnanasa na ito, sabi niya, ito po ay naglihi. Dahil nga, yung mga bagay para matukso ka, dapat dito po sa kaisipan natin, yung minemeditate mo, lagi mong pinagbubulay-bulayan. Ang rapist po, hindi naman basta-basta na pag nakita niya yung babae, i-rape na niya kaagad. Hindi po. Paano po sila nagiging rapist? Dahil nga dito sa kaisipan pong ito, lagi sila anong ginagawa niya? Nanonood ng mga malalaswang pelikula. Nagbabasa yan. Minemeditate niya, ganun pala, gagawin ko yan. Yan ang laging nasa isip niya. Kaya nga, kapag nahinog na po yan, pinaglihinay niya, ano ang mangyayari? Gagawin na niya. Mangyayari na po yun. Yung nasa isip. Kaya nga po dito sa isip natin, ano ang sabi ng Romans chapter 12 verse 1 to 2? Hindi ba? Be transformed by the renewing of your mind. Dapat talaga ito, mabago ito. Matransform yung kaisipan. Dahil nandito po yung laban sa kaisipan po natin. Kaya nga kailangan nating watch and pray. Talagang pagmasdan natin, bantayan natin yung ating sarili. Hindi po yung ibang tao, yung ating sarili ang bantayan po natin. Itong kaisipan na ito po, dito naglalaban po. Yeah. Kung sino yung susundin mo, kung sino yung pinakakain mo lagi, yan yung tataba. Yan yung magiging malakas. Kung lagi mong pinakakain ang iyong katawan, ang iyong kaluluwa, ang iyong espiritu ng salita ng ating Panginoon, yan po ay magiging malakas.
Kung naman yung masama, yung katawan mo, yung flesh mo, ang lagi mong pinakakain, magiging malakas yan, tatalunin niya ang Spirit. Kaya alin sa dalawa ang gusto po ninyong pakainin na lalo pong tumaba? Yung para sa ating Panginoon o yung laman po ninyo, laman ninyo? Mamili po kayo. Life is not a series of chances, it is a series of choices. Kaya nga po dito, makikita natin, sabi niya, after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Ano po yung death dito? Pwede po physical, laman. Pero ang sinasabi po dito, spiritual. Lalong-lalo na sa atin po. Mamamatay po. Mawawalan ng koneksyon ang ating espiritu dahil sa kasalanan. Kaya nga po, walang once saved, always saved. Yung bang tinanggap mo na si Kristo bilang sarili mong tagapagligtas, tapos gusto mo, gawin mo na lahat ang gusto mong gawin. Lahat ng mga pinagbabawal, yung ayaw ng ating Panginoong Hesus, gagawin mo dahil alam mo, ligtas ka. Hindi po ganyan. Dito pa lang, maliwanag na sinasabi na po sa atin. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Kaya nga po, the beginning of temptation is always in your mind. Where the battle begins. Whenever sin tries to creep into your thoughts, stop it immediately. Do not meditate on it. Amen. Kapag nandyan na yung tukso, talikod, in Jesus' name, wala kang kapangyarihan. Tandaan ninyo, may authority po tayo, Luke 10:19. God has given us the authority to trample on snake and scorpion and to overcome all the power of the enemy, and no one and nothing can harm us. 2 Corinthians chapter 10 verse 4, we have divine power to demolish strongholds. Amen po ba? Yan yung mga sandata po natin. Kaya nga, tinalikuran mo na, nirebuke mo na. Yun po yun dapat. Hindi yung wala tayong ginagawa. Ito pong pagmasdan may pa yung kasalanan. Minemeditate mo. Kaya nga po sabi dito, the beginning of temptation is always in our mind. Ano po? Ano po yung temptation pa na yan? Yung pagbibigay lang sa ating Panginoon. At yun naman kaya ni Pastor Isa. Yung tithes po natin. Ano po? Lord, pwede ho bang yung kalahati muna? Kasi ating kong gastusan ating kong saluan. Tukso na po yan. O nano mo yung gawan mo? Kanya. Ingay na. Magdesisyon ka. Ingay. Tandaan niyo po, ingino pa may kulang kaya katao. Napaka-basic po. Yun lang hininga natin, yung hangin po natin na hinihinga. Kulang po ba sa inyo? Ang dami natin dito, bakit hindi po nagkukulang yung hangin? Dahil sa ating Panginoon. Napansin po ninyo yan? Ang dami natin. Tingnan ninyo yung nag-attendong noong January 9. Milyon la kanoreta, siksikan la, o te may gisa ni ngangin ka rin Maski makanyan la rin, kalugurano pa mo rin ng Ginoo. Nagewa na, ay, uring makanyang kayo, yan yung sasambay nyo. Pagkulangan dako pang hangin. Lako ke pa yung hangin ken. Pero ang Diyos, napakabuti niya po. Ang dami niyang binibigay na chances sa atin. O bakit itamon tao, kasyas tabon to? O itamo akit itang gagawa na nga ito. Kaya nga po, dito makikita natin, kapag dumarating pa lang yung tukso na yan, naaamoy mo pa lang, hindi mo pa siya nadadama, naaamoy mo pa lang, tumakbo ka na. Tanggihan mo na. Amen. Whenever sin tries to creep into yung gagapang niya, in your thoughts, stop it immediately. Do not meditate on it. Sa 2 Corinthians chapter 10, verse 3 up to 5, for though we live in the world, we do not wage war as the world does.
The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have the divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretensions that sets itself up against the knowledge of God. We take captive every thought to make it obedient to Christ. Ano po ang sabi? Gusto ko pong basahin sa Tagalog. Kaya Tagalog, saguli, akay tayo yan eh. Akwa tayo. Sabi ng 2 Corinthians chapter 10, verse 3-5, kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ano ba yung pamamaraan ng mundong ito sa pakikipaglaban? Hindi po may Armalite, 45, 22, 23. Ano po? Yung machine gun, yung missile, yung tangke, yung mga eroplano, yung battleship. Ganyan po makipaglaban ang kaaway. Ano po? Tayo po sa mundong ito. Pero ano po ang sabi sa verse 4? Ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagbagsak ng mga kuta. Kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatuwiran. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. At binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Yan po yung sandata na meron po tayo. Na makapangyarihan. Na kahit na po ang bala, hindi niya kayang sirain niya. Yung spiritual na labanan po yan, kung gamitin po natin yung mga Armalite, kahit na po yung pinakamalakas pang sandata ng buong mundo, hindi niya kayang sirain yan. Ang pwede lang sumira sa kuta po na sinasabi dito, yung mga nasa kaisipan po natin, yung mga mali nating mga pangangatwiran, walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Yung divine power na meron po tayo. Alam po ninyo, sa pangalan lang ng ating Panginoong Jesus, ang demonyo si Satanas, tumatakbo po yan, nanginginig pa. Ganyan po, matakot, ganyan katakot po si Satanas sa pangalan pa lang ng ating Panginoong Jesus. Ang Panginoon nasa sa atin po. Nananahan siya, ang banal na Espiritu. Kaya dapat matapang tayo. Dapat ang kaaway tumatakbo. Hindi tayo ang tumatakbo sa kanya. Dapat siya. Kapag nandyan na ang tukso, in the mighty name of Jesus, Satan, get out! Wala kang karapatan para sabihin mo sa akin yan. Ako ay anak ng Diyos. Ako ay victorious. I have the authority. I have a divine power. Greater is He that is within me. Ipakilala po ninyo yon, sabihin po natin sa Kanya yon. Dapat siya po yung tumakbo. Amen po ba? Ephesians chapter 4, verse 26-27, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. And do not give the devil a foothold. Madalas po ito nangyayari sa atin. Ano po, binabaliwala lang natin. Kapag meron tayong mga hindi magandang, yung, sa bagay, wala namang magandang alitan, ano po, na ano. May mga alitan po tayo, kinukuha na lang natin sa tulog yan. Pero ang sabi pala, sabi ng salita ng Diyos, do not let the sun go down while you are still angry. Bakit po? Dahil yan po yung magiging, ano po yan? Ano ang sabi? Yan po yung magiging foothold ng kaaway sa atin. Habang natutulog ka, kung yung sama ng loob na yan, hindi mo isinuko, hindi mo inayos, ano po, habang natutulog ka, nananaginip ka, galit ka pa rin. Nagsasalita ka ng masama. Di ba? Ganyan po yan. Kapag hindi po natin talaga inayos yan. Yan po yung salita ng ating Panginoon na dapat natin matutunan.
Ano po yung ibang version po ng Ephesians chapter 4 verse 27? Sabi po diyan sa GNB, don't give the devil a chance. Huwag mong bigyan ng pagkakataon, ng chance yung kaaway, ni katiting, ni 0.00001. Huwag na po nating bigyan ng chance ang kaaway. Dahil ang kaaway, mautak yan. Biyasaya po yan. Eneman po mangmang Satanas. Biyasaya. Satanas. Ingkay na. Dapat, tayo po didinan chance. Na makakimut siya, kimbye tamo. Sa ibang version po, Ephesians 4:27 ERV, don't give the devil a way to defeat you. Huwag mong bigyan ng daan, ng pamamaraan, o ng anuman yung pwede siyang makakilos sa iyo para talunin ka niya. Para ikaw ay magapi niya. Para ikaw ay maibalik niya doon sa dati mong buhay. Huwag po natin gagawin yan. Huwag natin siyang bigyan ng pagkakataon. Dahil kapag binigyan mo ng sasamantalahin niya po yan. Kahit na maliit na bagay po yan. Ito po yung itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Never give the devil a foothold, a chance, or a way to defeat you. Turn down all forms of temptation. Sigurado po sa atin, maraming nakipagbaka. Anang kanyaman matudtud ngeni, uling marimla. Nepo. Pero noong palang Sunday, ang sinabi mo na sa sarili mo, mag-first service ko, King Sunday. Pero dumating po yung araw na yan. Lumilipas po yung araw na hanggang malapit na ang Sunday. Ano ang sabi? Kanyaman matudtod, mapagal ko pa. Lord, punta na mo po, second service. Pero yung pinangako mo, sinabi mo sa iyo, yung first service. Pero ano ang nangyari? Ano po? Pwede namang second service, sana ning demonyo yan Ingay na. Pagkatapos, kung sinunod mo siya, yung second service, yung oras pa lang yun, naisip mo, meron ka palang lakad. Lord, third service na mo po. Hanggang fourth service, hanggang yan may nakapagsimba. Ang kaaway ganyan po, ditak-ditaka na kayo. No? Hindi naman po lahat masama ang pakikita niya. Masama, mabuti. Ganyan po yan. Kaya nai-entice tayo doon sa sinasabi niyang mabuti. Si Eva at si Adan, paano po siya bumigay? Ang sabi ng ating Panginoon, wag ninyong gagalawin yung yung halaman na nasa gitna. Ni hawakan, sabi niya po. Pero ano ang sinabi ni Satanas? Totoo ba na mamamatay ka? Hindi ka naman mamamatay. Sabi po ni Satanas, magiging katulad ka niya. Malalaman mo yung mabuti sa masama. Siguro po, sabi ni Eva, ano po ang ginawa niya? Natokso siya. Tinempt niya. Kaya hanggang ngayon po, ano ang nangyayari? Nung tanungin ng anak at Eva, Adan, ka rin kayo. At po kami Kenny, sasalikot kami. Bakit? Sabi niya, alam na ng Diyos yan. Ano po? Kaya yung kasalanan na turuan, hanggang ngayon, nandiyan pa rin Nepo. Alam ninyo, hindi mangyayari yan kung puno po tayo ng pananalangin. Kung lagi po tayong nakadugtong sa ating Panginoong Jesus. Kung ang mga kasalanan na yan, yung amoy pa lang, iiwasan na natin, aayawan na natin, magtatagumpay na po tayo. Kaya nga, ang sabi, never give the devil a foothold. Tandaan po ninyo yan. Never give a devil a foothold, a chance, or a way to defeat you. Turn down all forms of temptation. Pangatlo po, panghuli. To have a faith that fights temptation, you must submit to God to resist the devil. We must submit. Pag sinabi pong submit yan, mamaya po i-explain ko po, yung James chapter 4, verse 6 to 7, but He gives more grace. Therefore, it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Submit yourselves, therefore, to God. Resist the devil, and he will flee from you. Alam po ninyo na ang Diyos nagbibigay po ng labis-labis.
o ng marami sa salita po natin na biyaya sa atin. Kaya nga po dito, paano tayo magkakaroon ng maraming grace? Ano po? Submit. Sabi po dyan, maging humble ka. Submit yourselves, therefore, to God. Pag sinabi pong submit, ang sabi po dyan, yung word submit in the New Testament comes from the Greek word hopo, taso, which means to obey, put under, to be subject to, submit oneself unto, put in subjection under, or be under obedience or obedient to. It can also be translated as subject or subjection. Mag-obey. Magpailalim ka. Magpailalim ka kanino? Sa ating Panginoong Yesus. Sa kanyang mga salita, sa kanyang mga katuruan. Magpailalim ka. Pag sinabing magpailalim ka, natural, susundin mo kung ano yung kanyang ipinag-uutos. Ipamumuhay mo. Dito po, ilagay natin, dito sa puso po natin, ang kanyang mga salita. Kaya nga, ano ang sabi niya? Submit yourselves, therefore, to God. Ipailalim mo. Maging obedient ka sa ating Panginoong Jesus. Resist the devil, and he will flee from you. Kapag nakapailalim po tayo, na ang Diyos, ang siya pong namumuno, nangunguna, siya po yung buhay po natin, ang kaaway po kahit kailan, hindi niya tayo pwedeng talunin o tuksohin. At hindi ka talaga matutokso. Ito po yung ating dapat ipamuhay. Kung tayo po ay laging natutokso, bumabagsak sa mga temptation po, sa mga pagsubok, meron pong kulang. Paano matatanggal yan? Ano ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo? Pray and fasting. Sino po yung sumubok na nito, yung gumawa na nito? Iilan pa lang, gawin po natin. Kung tayo lang po sa sarili nating kakayanan, hindi po natin pwedeng tanggalin yan. Ang ating Panginoon lang po ang pwedeng magtanggal niyan. Siya lang po. At wala na pong iba. Kaya nga po, if we are obedient to God, that means we are submitted to Him, which gives us the power and authority to resist the devil, and he will surely run away. Sa John chapter 15, verse 7, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. If you abide in me, kung mananatili ka sa akin, at ang aking mga salita ay mananatili sa iyo. Kaya po, si David, sinabi niya, thy word have I hid. Talagang itinago niya sa kanyang puso, that I might not sin. Sabi po ni David. Ganyan po kahalaga kay David ang mga salita ng Diyos. At dapat po sa ating ganyan din po, dapat ka-importante, kahalaga ang salita ng Diyos. Upang sabi po diyan, ask whatever you wish. Ano man yung hilingin mo, ito ay gagawin ng ating Panginoon sa iyo. Amen po? Kung mag-a-abide po tayo, kung mananatili ang salita ng Diyos, at tayo ay mananatili sa Kanya, whatever, anuman yung ating kahilingan sa ating Panginoon. Anuman po yung kahilingan ninyo ngayon. Hinihiling po ninyo na magkaroon kayo ng bahay, ng lupa, ng sasakyan. Hindi pwedeng hindi bibigay ng ating Panginoon yan. Ano yung sekreto? Abide. Manatili ka sa ang salita ng Diyos sa iyo at manatili ka sa Kanya. Magpatuloy po tayo. Kahit na ano po yung problema na yan. Mag-persevere po tayo. Magtiyaga po tayo. Labanan natin ang kaaway. Hindi naman po kasi sinabi itinuro ng salita ng Diyos sa atin, kapag tinanggap mo na ako, okay ka na, wala ka ng problema. Wala ka ng sufferings. Hindi po. Kaya nga, si Paul, po ang sabi niya? I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering. Pati po yung suffering gustong maranasan ni Paul hanggang doon sa kamatayan.
Kaya nga po yung suffering na yan, tandaan ninyo yung mga pagsubok na yan. Lagi pong sangkap yan sa buhay po ng Kristiyano. Bakit? Diyan po natin napapatunayan na totoo ang mga promises ng Diyos. Ang mga salita ng Diyos, totoo po kapag nagtatagumpay po tayo. At diyan ka naman lumalago. Diyan ka naman nagiging matatag sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga po, meron po kahapon sa first timer po, may nagpatotoo. Hindi ko po mapigilan yung aking luha sa tuwa. Bago lang po ito. Ang sabi niya, meron po siyang karamdaman. Lagi niyang kasama yung kapatid niya. Na nagkaroon po ng findings na meron siyang bukol sa lungs, kung di po ako nagkakamali. Parang ano po yan, naging cancer. Pero siya, dahil po sa kakapakinig ng salita ng ating Panginoon, ano lang po siya, peaceful lang po siya. Ano po? Pero itong kapatid niya, ano po, may stress siya. Ne po, may stress sana. Eka makakaya na. Bakit po? Kasi kilala niya yung Diyos niya. Alam niya. Kaya bakit may ganun po na may kapayapaan? Kapag meron ka kasing constant na pakikipag-usap, pakikipag-niig sa ating Panginoon, hindi pwedeng hindi malakas ang loob mo na labanan yung mga espiritu na gusto niya ibagsak kanya. Amen po ba? Kaya Pastor Manny na po sasabihan na, 18 years na ako, 18 years na sasabihan mo na kanako yan Satanas? Makokakyan, nakapakiramdaman. Ala na ka man nagagawa. 18 years. Kung 18 years po, yung ginawa ng Diyos sa ating punong pastor na pag-iingat sa Kanya, pagkatapos, basa-basa niya lang, isusuko yun. Sayang po yung 18 years. Di ba? Di dapat labanan po natin. Ito po yung nagagawa. Ano ang sinasabi ni Pastor Manny na gano'n? Ilang beses na pong gustong kunin ang buhay niya ng kaaway. Pero, nananalangin siya. Nagpipray po siya. Ito po yung weapon po natin. Kaya pag nagpipray tayo, anong ginagawa ng kaaway? Ginagawa niya na mabigat na yung pilik ng mata natin. Inaantok na po tayo. Ang dami niyang pinapaisip sa atin para hindi tayo manalangin. Nadidistract po tayo, di ba? Pero kapag nagpatuloy kang manalangin, unti-unti, nagiging payapa ka, tapos yung kaisipan mo, ang banal na espiritu na po yung naglilid sa iyo. At hindi mo namamalayan. Ano po, payapa kang nananalangin, nag-i-enjoy ka na, nakausap mo ang ating Panginoong Yesus. Ito po, yung itinuturo po sa atin. Ano po, submit, magpailalim po tayo. Kung ano po yung naririnig nating mga mensahe dito, ito po yung gawin natin. Magpailalim tayo, sundin po natin, maging obedient po tayo. Lahat naman tayo gusto natin, maranasan natin yung katiwasayan, yung pagpapala ng ating Panginoon. Gusto po natin maranasan yan. Di mag-obey tayo. Amen? Resist the devil. The Greek word for abide is meno, meaning to stay, remain, live, dwell, abide, to be in a state that begins and continues, yet may or may not even or stop. Sabi po dyan, to abide in Christ is to follow His example. Ano po? Of a life obedient to the will of God. Amen. As long as we live in Christ and His Word, the devil will be afraid of us. As long as we live in Christ. Hanggang na tayo po ay nananatili, namumuhay kay Kristo. At sa Kanyang salita, ang demonyo po, takot siya sa atin. Hindi po siya makakakilos sa atin. Alam niya po kung anong meron tayong authority at meron tayong kapangyarihan. When we submit and abide in the Lord and His Word, we have the power and authority to use His Word as the sword of the Spirit. Kapag nagpasubmit ka, nagpailalim ka, yung salita ng Diyos ay lagi nasa sa iyo, ang Diyos ay nasa sa iyo, you have the power
and authority. Meron kang kapangyarihan, meron kang kapamahalaan na sabihin mo sa in the mighty name of Jesus, get out, Satanas. Sa buhay ko, sa pamilya ko, sa trabaho ko, sa negosyo ko, sa pag-aaral ko, in Jesus' name. Meron po tayong authority. Tandaan po ninyo yan. Amen po ba? Sa Ephesians chapter 6 verse 17, put on salvation as your helmet and take the sword of the Spirit which is the Word of God. Napaka-importante po ng salita ng Diyos. Mga kapatid, kung paano po yung sinabi ni Luke sa mga doon sa mga sa Acts, ano po, araw at gabi pinaaalalahanan ko na kayo na magbantay kayo. Manalangin tayo. Dumalo po tayo sa ating prayer meeting po every Wednesday. Mabibless po kayo. Hinahamon po namin kayo. Mag-attend po tayo para yung prayer life po natin ma-develop. At makikita po ninyo, maririnig ninyo ang mga patutuo po ng ating mga kapatid. Huwag po tayong manatili o makontento na nanonood lang tayo, naka-online lang tayo. Hindi ba masarap yung nandito po tayo? Ano po? Nakikita mo yung mga kapatid mo. Ano po? Kung nasa online ka, marami kang ginagawa, sigurado. Naglalaba ka, nagluluto ka, ka makakonsentrate. Pero pag nandito po, tayo, sama-sama tayo po, nananambahan sa ating Panginoon. Put on salvation as your helmet. Take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Paulit-ulit po nating naririnig ito, mga kapatid. Importante po ang salita ng Diyos. Our right relationship with God through submission and abiding gives us authority to use the name of Jesus. Yung pong tamang relasyon natin. Ano po? Yung tama. Pag sinabing tama, obedient ka, sumusunod ka sa mga salita ng Diyos. Ipinamumuhay mo ang salita ng Diyos. Yun po yung right relationship. Hindi lang po yung nagsisimba ka. Yun, sisimba na ako man, isto na ako man. Makiramdam na ako man salita ng Diyos. Opo, pwede kayong makinig, pwede po tayong nariyan. Obedient ka naman kaya. Ipinamumuhay mo naman kaya. Ano po? Kaya nga, napaka-importante po ito yung magpasubmit tayo. Number 1 po yan, magpasubmit tayo. Ano? Kahit na ang ating Panginoong Hesus po, nagpasubmit siya sa Ama. Yung lahat ng gustong ipagawa sa Kanya ng ating Panginoon. Dahil nga, ang ating Panginoong Hesus, every time na meron siyang ginagawa, lagi niyang kinakausap ang ating Panginoon. Noong Miyerkules po, kung nag-attend kayo, yung isa po, ang sabi po doon sa isang verse na nabanggit po ni Pastor Francis, ang ating Panginoong Hesus, simula pa lang ng madaling araw po hanggang gabi, nananalangin na yan. Tayo, umaga, tanghali at gabi, sa pagkain lang yan, doon tayo nakakapanalangin. Kung kakain pa tayo sa fast food, marineta pang mga diya. Pandalasan may, amen, naman. Ingayin, nahihiya pa po tayo. Pero dapat ipakita po natin. Nakakita na po kayo na kumakain ng pamilya sa fast food tapos nananalangin sila. Hindi ba humahanga tayo? Siguro born again na rin. Tanghali alipay Manguros lapay Pero sa kanila, nagagawa nila yun. Bakit tayo kaya? Kaya nga, pray without ceasing. Manalangin po tayo. Manalangin tayo kahit nasaan. Huwag natin ikahiya. Manalangin ka mo. Mariniya ka pa. Putang malmura ka. Marini. Ingay na. Putang sindi ka pa. Sisindi ka pa. Kapag maragol, vape. Ano po? Pag nagbe-vape ng ganyan, sabi ko parang dragon ito. Daig pa yung dragon. Putang ibugading asok. May takpan li. Parang ulap yung Anong kapag maragol? Ay, yung pananalangin.
May masama ba doon? Wala. Di ba? Dapat ipagmalaki po natin. Maging obedient tayo. Yan yung isang tukso na nandun po tayo sa mga fast food na ayaw tayong makitang manalangin ng kaaway. Eh di sabihin mo, Satanas, makokakin. Pasalamatan king manalangin ko, maski dakala tao. Hindi po ninyo alam, may nakapagbigay ng encouragement yun. Hindi mo alam, meron palang born again, Kristiyano doon na sinasabi niyang born again siya, pero hindi niya nagagawa yun, pero nakita kanya. Natauhan siya. Amen po ba? Kaya nga, our right relationship with God through submission and abiding gives us authority to use the name of Jesus. Kapag hindi ka marunong magpasubmit, hindi mo pwedeng gamitin na salita ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Tandaan po ninyo, meron pong kwento yan sa Acts chapter 19 verse 13-16. A group of Jews was traveling from town to town, casting out evil evil spirit. They tried to use the name of the Lord Jesus in their incantation, saying, I command you in the name of Jesus, whom Paul preaches, to come out. 7 sons of Sceva, a leading priest, were doing this. But one time, when they tried it, the evil spirit replied, I know Jesus, I know Paul, but who are you? The man with the evil spirit leaped on them, overpowered them, and attacked them with such violence that they fled from the house naked and battered. Bakit po itong si Satanas? Alam niya, kilala niya yung pangalang Jesus. Pero dito, bakit itong mga anak ni Sceva, ginagamit yung pangalan ng ating Panginoon, hindi nila mapalayas yung demonyo, yung masamang espiritu dito sa taong ito. Bakit? Kasi hindi naman sila submissive. Hindi man sila nakasubmit. Hindi sila nakapailalim. Hindi naman sila obedient sa salita ng ating. Ginagamit lang po nila yung pangalang Jesus. Kaya anong ginawa ng demonyo? Pimugbog na la. Binorless na la. Ingay na. Ayan po yung sinasabi dito Ayan po, naked and battered. Ingay. Yan po yung gagawin ng kaaway. Kapag hindi tayo marunong o hindi tayo nagpapasubmit, nagpapailalim o hindi tayo sumusunod sa kanyang mga salita. Hindi natin pwedeng gamitin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Naranasan na ho ba ninyo na kahit mag-rebuke kayo, hindi umaalis yung pinapaalis ninyo? O walang nangyayari doon sa panalangin mo? Pagkatapos kapag narinig mo yung bulong ng banal na espiritu, ote ka pa man yan tawad. Ote mo pagawan, itang pagawanan ng Ginoo. Ingay. Meron po kami na experience ng ganyan. Nahirapan po kami talagang magpaalis doon sa masamang espiritu dito sa Pagkatapos, ang sabi ko, kasama ko po sila Pastor Manny. Pastor, sabi ko, tala papalakwan din kasi may mga bakla no? Tapos nandoon nakabantay yung rebulto. Pastor, sabi ko, tala papalakwan din. Ita na mo ing lumo at ita palakwan may tambantiyan na itang security guard ng Aytaya. Ingay na. Pagkatapos bago po namin ginawa yung kasama po sila Pastor John, sila Sister Nelia, marami po kami na talagang nanalangin po kami. Pinaano po ng Holy Spirit. Lakoyo pa nung nanoy itang atsuking pilubluban nyo. Nanoy itang emasanting, itang nagiging hindrance. Totoo po yung kahit na gamitin mo yung pangalan ng ating Panginoong Yesus, kapag hindi naman tama ang relasyon mo sa Kanya, hindi ka marunong mag-obey sa Kanya, magpasubmit sa Kanya, hindi makikinig ang kaaway. Kaya nga sabi ng kaaway dito, si Jesus kilala ko, si Paul kilala ko, sino ka? Gusto ninyong marinig yun sa kaaway? Baka tumakbo kayo. Yan po yung itinuturo sa atin. Magagamit mo lang yung authority mo
na gamitin yung pangalan ng ating Panginoong Yesus kapag marunong kang magpasubmit, mag-obey, mag-abide sa Kanyang salita, sa Kanyang mga pinag-uutos. Kaya nga po, nakikita natin yung mga ibang mga lingkod ng ating Panginoon kung paano sila ka-powerful. Bakit? Yan po yung sikreto. Ano po? Marunong silang lumaban. Hindi nila hinahayaan na yung tukso na yan, matokso po sila o bumigay po sila. The only way to resist the devil is to submit to God. Ang ano po, yung iisa po na pamamaraan para po matanggihan natin, ma-resist natin ang kaaway, walang iba kung hindi magpailalim tayo. Magpasakop tayo. Kanino po? Sa ating Panginoong Yesus. Ano po? Sa Kanyang salita. May natutunan ho ba tayo? Ano po? Kaya ngayon, hindi na po basta-basta makakagawa ang kaaway sa atin. Ano po? Hindi na po natin basta-basta isusuko yung ating pananampalataya. Yung salvation po natin. Tayo pong lahat ay victorious na. Amen po ba? Panalo na po tayo. Huwag ninyong isusuko yan sa kaaway. Na basta-basta lang. May pali ka buntok kay ba't nakabisang mag-attend CU, nakabisang mag-attend prayer meeting, nakabisang mag-attend sa pananambahan na ganito. Huwag po ganyan. Ipaglaban ninyo. Amen. I-rebuke ninyo. I-turn down ninyo kaagad dyan, yung katamaran. Kung matamad ka, in Jesus' name, ikang katawang ko, ikang katamaran, pangandutan ni. Makokakyan, ikang espiritong katamaran. You have the authority. You have the divine power. Amen po ba? Kaya nga, wag na po tayong magpatalo sa kaaway. Labanan po natin. Amen. Ano po yung tatlong yan na itinuro po sa atin para mapaglabanan po natin ang tukso? Watch and pray every day. Amen. Watch and pray. Mapagmasid ka. Bantayan mo yung sarili mo. Maging mapananalangin ka. Ano man yung gagawin mo. Saan ka man pupunta. Lord, gabayan mo ko po. Lord, ingatan mo ko po. Lord, magmaneho ko po. Di na nyo ko masalang mata. Maliksing kaisipan, maliksing reflexes. Lord, ingatan mo rin pamilya ako. Lord, din kapatid ko kay Calvary Temple, ingatan nyo po. Eyo, paboren. Matutokso, di na nyo pong kasikanan. Ito po yung gustong marinig ng ating Panginoon. Pag nananalangin tayo, aliway tayo, Lord, dinan mo ko, dinan mo ko, dinan mo ko, dinan mo ko. Ang gusto po ng ating Panginoon, kung paano yung puso niya, ganon din po yung puso natin. Yung kaisipan niya, dapat ganyan din po yung kaisipan niya. Watch out. Watch and pray every day. Turn down all the temptation. Huwag po ninyong paglaruan ang kasalanan. Madalas po, kung nandito tayo sa isang sitwasyon at nagbibigay po ng pamamaraan na ang ating Panginoon para ikaw ay makalabas na doon, hingin ninyo po yung discernment. Sundin na po ninyo kaagad kung ano po yung pinagagawa ng ating Panginoon. Sigurado, kapag sumunod ka, may blessing po yan. May blessing po yan. Submit to God to resist the devil. Magpailalim tayo, maging obedient po tayo. Dapat yung salita niya, lagi po nasa puso po natin. Amen? Bigyan po natin ng importansya, ng halaga. Ano po? Kung paano po yung isang ninyo, yung alahas ninyo na iniingat-ingatan ninyo o yung ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, ng ating mga magulang, na iniingat-ingatan mo. Dapat higit pa dyan na iingatan natin yung salita ng Diyos. Na ganyang kaimportante siya sa ating buhay po bilang mananampalataya. Submit to God to resist the devil. Wala nang kapangyarihan ang kaaway sa atin, mga kapatid. Ibinigay na po, ipinagkaloob na lahat sa atin.
Kung yung Diyos nung nakaraan ng mga disipulo, ng mga apostol, ng mga propeta, siya pa rin po yung Diyos natin. Kung siya po ay nagpapagaling, nagpapalayas ng mga masasamang espiritu, siya pa rin yung Diyos natin. Siya pa rin po yung magpapalayas ng masasamang espiritu na yan. Kung ano man po yung inyong gustong mabago sa inyong sarili, nandito po yung sekreto, itinuro na po sa atin ngayong umagang ito. Kung paano po tayo, na hindi matukso at maging matagumpay po sa buhay po natin. Last verse, 1 Corinthians chapter 10, verse 13, the temptation in your life are no different from what others experience, and God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Ang Diyos pa rin po ang magbibigay ng pamamaraan, ng daan para ikaw ay makaalis doon sa hinihingi mo na para lumaya ka. Pakinggan po, maging mapagmasid ka. Maging mapagmasid ka. Kung gusto mong lumaya sa sugal, hindi pwedeng hindi niya ibibigay yan sa iyo. Mapagmasid ka lang, manalangin ka. Kung natutokso ka pa rin, ayawan mo na, lumayo ka na dyan. At gagawin ng ating Panginoon yan. Sabi niya, if you abide in me and my words abide in you, whatever you wish, whatever you ask, it will be done to you. Pakikinggan po tayo ng ating Panginoon Jesus. Temptation. God will always show us a way out to fight temptation. Huwag po tayong bibigay. Huwag po tayong bibigay. Do not give up. Do not give in sa kasalanan po. Maging matatag po tayo sa ating Panginoon. At alam ko po, itong 2025 na ito, year of 2025, magiging matagumpay po tayo sa lahat ng uri ng tukso. Napansin po ninyo kung paano binuksan ng ating Panginoong Yesus, kung paano po yung pagpasok ng 2025. Tinuruan po tayo kung paano natin paglabanan po ang temptation. Kung paano po natin mapaglabanan ang mga kasalanan na ito sa pamamagitan lang po ng salita ng ating Panginoon. The Greek word of temptation is peirasmos, meaning test, trial, temptation, a putting to fruit by experiment of good, experience of evil, solicitation, discipline, or provocation, by implication, adversity, temptation. James chapter 1, verse 12, great blessings belong to those who are tempted and remain faithful. Uulitin ko po, great blessings, napakalaking pagpapala po, doon sa kanino? To those who are tempted, yung ikaw ay nasubok, at naging, nanatili ka at naging tapat ka sa ating Panginoong Yesus. After they have proved their faith, God will give them the reward of eternal life. God promised this to all people who love Him. Hallelujah. You are truly blessed when you stand firm in your faith and fight all forms of temptation. Hallelujah. You are truly blessed. We are truly blessed when we stand firm in your faith and fight all forms of temptation. Kaya bilang mananampalataya, walang duwag sa atin. Matapang po tayo dahil sa ating Panginoong Yesus. Dahil siya lagi ang kasama po natin at hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan. Basta lagi po tayong nakakapit sa Kanya. Amen po ba? At itong 2025, tayong lahat, victorious na po tayo. Amen? Wala na po magagawa ang kaaway even sa pamilya po natin. Kung ginagamit ng kaaway na ibagsak tayo dahil sa mga pamilya natin, meron siyang ginagamit. Ipanalangin po natin lagi ang pamilya po natin. Bantayan po natin.
Huwag tayo magsasawa na manalangin na balang araw makakasama natin ang ating mga pamilya po, ang ating mga kaibigan. Never, never, never give up. Huwag po tayong sumuko. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo.